tanghali o gabi po sa inyo mga kapatid na nakakakilala na po sa akin dito sa YouTube. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at gabay ng Panginoong Diyos na buhay. Amin po ba mga kapatid? At andito naman po ako na kapatid po ninyo o kamag-anak o kapitbahay na nagba-vlogs po. At para kayo po ay akayin ko na kayo po ay makinig sa Ebanghelyo ng salita ng Panginoong Diyos dito sa aking programa na Friends to Friendship Fellowship Evangelism. Ang evangelism po mga kapatid, ito po ay pagtatanim ng salita ng Panginoong Diyos sa inyong puso at isipan. Kaya kapatid, ihanda po ninyo ang inyong tainga para kayo po ay makinig po. At dito, hindi ko alam kung mayroong nanonood sa akin o wala po. Dahil hindi po madali at mahirap po ang bilang isang mensahero dahil hindi ko alam kung mayroong nanonood sa akin o tumatangkilik sa aking programa. Mga kapatid, kung sa personal na lamang po sa pag-aakay ko ng mga tao na dumalo sa gawain ng Panginoong Diyos, ay napakahirap na po. Maski kamag-anak mo, kapatid mo, o kakilala mo, ay bihira po sila tumugon. Na dumalo tuwing araw ng linggo. Mga kapatid? At dito pa kaya sa YouTube? Ganun man mga kapatid, nakikipagsapalaran pa rin po ako sa inyo. Sa imagination ko na lamang po, ay kaharap ko po kayo na kausap ko sa mga sandaling ito mga kapatid. At kung mayroon man 2 o 3 kausap ko o nanonood sa akin, pagpalain kayo ni Lord. Mga kapatid, at ihanda po ninyo ang inyong mga tainga at puso at isipan at buksan po ninyo ang inyong puso. Mga kapatid, at namnamin po natin ang salita ng Panginoong Diyos. Gaya ng sinabi sa akin ng Panginoong Diyos, kung ano ang mapakan ng iyong paa, ariin mo, ito'y sa iyo. Malinaw po ba mga kapatid? Ang desire ng aking puso mga kapatid ay magbahagi po sa inyo ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoong Diyos. Mayroon man nakikinig sa akin o wala, patuloy pa rin po ako na maglingkod sa ubasan ng Panginoong Diyos. Ganon din po ako sa inyo na maglilingkod po ako na magbahagi sa banal na salita ng Panginoong Diyos. Tatandaan po natin mga kapatid at batid ko, alam po ninyo na ang Panginoong Diyos ay hindi nahawakan, nakikita. Gaya ng kanyang sinabi dito sa John chapter 4 verse 24. Dito, sinabi niya dito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amin po ba mga kapatid? Batid ko at alam ko na ito po'y alam din po ninyo. Ganun man mga kapatid, marami pa rin po ang ayaw sumamba sa Panginoong Diyos dahil tinatalikuran po nila ang obligasyon po nila sa Panginoong Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? Dahil sa mga pagsubok sa kanilang mga buhay, matindi po ang pinagdadaanan ng iba. Kaya sila po ay tinalikuran po nila ito, ang mga kautusan o palatuntunan ng Panginoong Diyos. Ganon din po ang batas ng tao. Sila po ay nagkakasala, sila po ay nagnanakaw, sila po ay pumapatay, sila din po ay nagsusugal. Marami po ang mga bagay na ginagawa ng tao sa naayaw makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Kung handa na po kayo, ay dito na po tayo. Makipagbukas kayo po sa akin dito sa bagong tipan po. Kung mayroon kayong banal na kasulatan yan po sa inyo, makipagbukas po kayo sa akin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Dito po tayo sa bagong tipan po. Dahil dito po ang may pamagat po dito ang tukso. Mga kapatid? At dito babasahin ko na lamang po mga kapatid. Dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Dito sinabi ni Apostol Pablo
Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Amin po ba mga kapatid? Papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos na buhay sa kanyang pagkabasa at pagkasulat, at ito po ay nahiyag po sa atin. Ano po mga kapatid? At dito, sino nga ba ang tao ang di nakakaranas ng mga pagsubok? Di po ba mga kapatid? Nararanasan din po natin ito. Minsan ang ibang tao ay mas mabigat pa po ang kanilang dinaranas na pagsubok, kaya sila po ay natitisod. Ano po mga kapatid? At diyon po nagkakasala po nga pasok ang kasalanan sa puso, isip ng tao. Ano po mga kapatid? Sa mga nagigipit sa kalagayan, sa sitwasyon, pagnanakaw, minsan pagpatay, minsan marami pang iba na nakikita natin sa ating mga lugar, sa mga lansangan, mayroong naaaksidente. Ano po mga kapatid? Pangunahing problema ay ang kawalan ng trabaho, pagkat pag wala kang trabaho at wala kang pera, ang maisip mo sa iyong sarili ay napakawawa ang kalagayan ng isang tao na walang pera, walang makain. Kaya gayon na lamang ang pagsumikap niya na kumita ng pera sa mabuti man o sa masama. Ano pa mga kapatid? Malinaw po ba mga kapatid? Alam po ninyo kung gaano ang magparusa ang Panginoong Diyos sa mga taong palalo, ano po, sa mayayabang, ano po. Ito po ay pag nagparusa ang Panginoong Diyos ay pantay-pantay po, ano po. Ito ginagamit ng Panginoong Diyos ang tubig baha, ano po, pantay-pantay po yan. Pag nagparusa ang Panginoong Diyos, nakakaranas tayo ng mga pagsubok na ganyan. Ano po mga kapatid? Saan ba po ba tayo magkapagreklamo? Sa ating Panginoong Diyos ba o sa ating mga sarili? Dahil ano po, nagpabaya po tayo, nagkukulang tayo sa panalangin. Ano po mga kapatid? Bakit mo ako ginaganito? Sinabi po niya siguro, pero malakas po ang panalangin po ninyo, mapaglabanan po ninyo ang tukso. Kung mahina po at mas malakas ang espiritu po na nasa inyo, nagtiyak makakagawa kayo ng kasalanan. Di po ba mga kapatid? At dito sa Roma chapter 9 verse 20-21, ano po, papasahin ko po kung paano tayo magreklamo. Ano po dito sa Roma chapter 9 verse 20-21, dalawa po ito. Ngunit sino ka o tao na makipagtalo sa Diyos? Sabihin ba ng bagay na inubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sa 21, wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad upang gumamula sa isang limpak na isang sidlan para sa marangal na gamit, at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? Amin po ba mga kapatid? Malinaw po mga kapatid nga tayo po ay gawa lamang sa kamay ng Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo makapagreklamo sa Kanya. Ano po, nasa atin na po kung tayo po ay gagawa ng mabuti o masama. Pero tatanggap po tayo ng kaparusaan. Ano po? Kaya malamang sa chapter 2 na po ako magpapaliwanag ng gusto mga kapatid, dahil naabutan na naman po ako ng 10 second. Ano po? At papuri at pasasalamat ko sa Panginoong Diyos ko na andyan pa kayo na nanonood po sa akin, na pag-usapan po natin ang mga ebanghelyo ng Panginoong Diyos na nakatago po sa ating mga pananaw sa buhay. Ano po mga kapatid, tatandaan po natin ang Panginoong Diyos ay Espiritu, kaya kailangan sambahin po natin sa Espiritu at katotohanan para makalaya po tayo sa kasalanan na dinadala natin. Ano po mga kapatid? At hanggang dyan na lang muna mga kapatid, at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyong kapangkabuhayan. Ano po mga kapatid, maging sa inyong pamilya. Nawa ay huwag niyong kalimutan na lagi manalangin sa Panginoong Diyos na protektahan po kayo ng kanyang banal na dugo
banal na spirit kapangyarihan. Ano po, amin po ba mga kapatid? At sa parto na po ako. Ano po, magkita-kita po na tayo. Ano po mga kapatid? Salamat!